Anak! Anak! Anak, tulong! Naku, Roberto! Bakit di mo pinigilan ang nanay mo? Lani! Ayos ka lang ba? Ayos lang. Ayos lang. Naku! Tugo! Tugo! Tara na, pati. Roberto! Roberto, dalhin mo na agad ang nanay mo sa ospital! Roberto! Bawal mahulog ang matatanda! Galos lang naman yan, di naman mamamatay. Roberto Santos! Dati, pag may nangyayari sa nanay mo, ikaw ang unang tumutulong para ayusin ang problema. Tingnan mo ko. Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Ma, nag-leave ako ngayon. Para isama kayo sa check-up. Kaya ko pa. Di mo na kailangang alagaan ako. Ina ko po kayo. Ang anak, alagaan ng ina. Dapat lang po yan. Aalagaan ko po kayo habang buhay. Basta't, di ka naiinis sa'kin. Lani, si Roberto nyo talaga napakabuti. Nag-leave pa para alagaan ka. Tita Josie, tungkulin ko po to. Nga pala, may mano pa po ba kayo? Bibili po ako mamaya ng 2. Para sa sabaw ni Mama. Lani, Lani, ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Manuel Santos! tingnan mo yung mahal mong anak. Yung nanay niya, ganito na. Ayaw po ring dalhin sa ospital. Yung aso niya lang ang mahalaga. Roberto Santos! Mas mahalaga mo ba sa'yo ang hayop na yan kaysa sa nanay mo? Ayos lang naman siya. Pinapalaki niya lang to. Uwi na ako. Magluluto pa ako kay Buddy. Sige na. Roberto! Dati, napakabuti mong anak. Ngayon, bakit ka nagkaganito? Lahat ng babago. Tigil! Ubos na ba ang konsensya mo? Bakit mo ginagawa to? Hayop talaga. Sa tingin niya ngayon, mas mahalaga pang aso. Grabe na talaga. Huwag ka nang magalit sa kanya. Baka may di lang pagkakaunawaan. Mag-usap tayo sa tamang oras. Mas mabuti pag napag-usapan. Walang away sa pamilya na di naayos. Mahal, tingnan mo. Siguradong si Roberto ang gumawa nito. Sigurado gusto niyang mag-sorry sa atin. Hay, anak ko, mataray lang pero mabait naman. May kabutihan din pala tong batang to. Sige, ayusin ko na. Kain ka na. Ha? Anak, ikaw... Para sa akin to. May kamay ka, di ba? Pero mahina ang paa ko. Di ako makaluto. Eh di magutom ka. May kamay pa ka. Pero asa ka lang. Wow. Bakit ka pa nasa kusina? May sakit ka? Ako na lang po. Mapahinga na po kayo. Mahina lang ang paa ko. Pero malikot pa ang kamay ko. Huwag na po. Kapag may sakit, dapat ng pahinga. Ang tagal niyo na po akong inalagaan. Ako naman po ang mag-aalaga sa inyo. Hay, lumaki na ang anak ko. Ako naman ang magpapahinga. Roberto, bigyan mo ng kanin ang nanay mo. Halika baby, sa'yo lahat to. Kain na. Kundi, may mga makapalang mukhang matatanda na aagaw niyon sa'yo. Roberto! Ako ang nanay mo! Ako ang nagpalaki sa'yo! Ano ba nagawa ko mali sa'yo? Kaya magalit na galit ka sa akin? Okay na, huwag na magalit. Roberto, nanay mo yan. Ang niluto mo, sa aso mo pa ibibigay kaysa sa nanay mo. Kung gusto niyong kumain, magluto siya. Huwag siyang makipag-agawan kay Buddy.
Sobra ka na. Nung bata ka pa't nag-aaral, sinisikap ng nanay mo na lahat ng niluto niya dadalhin sa eskwelahan mo. Kahit umuulan o uminit, hindi ka niya hinayaan na magutom. Layong matanda na siya at ganito siya kaawa-awa, gusto lang niyang kumain ng niluto mo, pero ayaw mo pa. Sa paningin mo ba, mas malaga pa ang aso kaysa sa nanay mo? Hindi ko naman siya pinilit. Kusa niyang ginawa yan. Isa pa, sa puso ko, aso ang mas mahalaga. Roberto! Hindi ko maintindihan. Ano klaseng salita yan? Yung Roberto na kilala ko, na mabait at masunurin, na laging inaalala ang mga magulang niya. Nasaan na? Paano ka naging ganito? Ha? Mali ba ako? Kusa niya yan, tapat lang. Ayop. Tara, baby, alis na. Ilalabas ko na si Buddy. Tara, baby, maglaro na tayo. Layuan natin yung dalawang malas na matanda. Tara. Hayop ka! Ako, si Manuel Santos. Paano ako nagkaanak ng tulad mo? Lani! Lani! Nani! Hello? 911? Doc, ayos lang ba siya? Ang lagay niya, malalaman lang sa ospital pag na-check na. Tara na, sakay na! Teka. Roberto, anong ginagawa mo? Pinahimatay mo ng nanay mo. Hindi pa ba sapat yun? Manuel, alam mo ba kung magkano ambulansya? Daan-daang dolyar yan. Daan-daang dolyar yan. Mahimatay lang naman siya. Bakit pa ambulansya? Manahimik ka! Anak, nanay mo yan. Wala ka nang pakialam. Nagagalit ka pa sa gastos. Hindi ka tao. Iyo, delikadong lagay ng nanay mo. Kailangan siyang dalhin agad sa ospital. Delikado. Asa? Nahimatay lang naman siya. Magpahinga lang sa bahay. Gagaling din yan. Sa ospital, libo-libo ang gastos. Sa body ko na lang yan. Para sa pagkain niya, o kaya sa damit niya. Roberto! Anong klaseng salita yan? Ang tupa! Gumagalam sa ina! Sa aso ka pa nag-aaksaya, pero sa nanay mo, ayaw mong gastusan! Masahol ka pa sa hayop! Ang hayop, di ganyan magastos. Layas! Layas ka! Nayon! Agad! Mula ngayon, ayoko nang makita ang mukha mo. Sige, Layas. Pero huwag kang aasa ng kahit sentimo. Para sa body ko, ang pera ko. Kuya, ang anak na walang utang na loob, na yun ko lang nakita. Hindi naman siya ganyan dati. Iwan ko kung bakit naging ganyan siya ngayon. Mr. Santos, ang sakit po na asawa nyo, kailangan ng patuloy na gamutan para tuluyang gumaling. Pag-uwi nyo po, kailangan pa po siyang bumalik para sa pagpapa-ospital. Sige po, naiintindihan ko. Lani, magpahinga ka lang, ha? Anong mabaho? Ikaw pala humingi sa kama. Kaya pala ang baho. Anak, ako, mahina ang mga paa ko. Tama na. Kadiri! Sa bahay na to, isa ka ng pabigat. Mas mabuti pang mag-ayos na kayo sa nursing home. Hayop ka. Alam ko na. Matagal mo nang balak kaming paalisin. Na yung sinabi na, kayo mga matatanda, sa nursing home na kayo bukas.
Mas mabuti nang wala kayo. Tutal, dito sa bahay. Pabigat lang kayo sa akin. Anong pabigat? Nakalimutan mo na nung nagkasakit ka? Ang nanay mo, hindi ka man lang niya inisip na iwan. Binuhos na ang lahat para alagaan ka hanggang gumaling. Na yung gumaling ka na, wala ka man lang pasasalamat? At sa aso ka pa nag-aalaga? Tao ka pa ba? Roberto, magulang mo kami. Wala ka bang puso? Ipapadala mo kami sa nursing home? Akin ang bahay na to. Ako ang masusunod. Diyos ko! Mataas ang iyong mga mata. Ang suwil na anak na to. Pabigat lang kami sa kanya. Kung nakikita mo ito, patayin mo siya! Mahal, tama na. Umalis na tayo bukas. Ituring na lang na wala tayong anak. Sige. Isipin mo, isang mabuting anak. Mabait siya noon. Bakit siya nagkaganito? Anong sikreto niya na hindi niya masabi sa magulang niya? Roberto, napadalos-dalos ako kahapon. Patawad, anak. Huwag na. Kahit ano pa, isa pa rin tayong pamilya. Ito ang ipon namin ng nanay mo. Kunin mo. Alam kong kailangan mo ng pera. Gamitin mo muna. Kami ng nanay mo. Ayaw talaga naming mag-nursing home. May usapan na, huwag na itong baguhin. Roberto, wala ka bang puso? Ipapadala mo ba kami sa nursing home? Tama. Sa bahay na to, puro pera lang ang ginagastos nyo. Pabigat lang kayo. Anong silbi nyo? Sige. Wala kang puso, suwail na anak. Ayoko na sa'yo. Mahal, ayaw na niya sa atin. Bakit pa tayo mapapaasa? Tara na. Talagang tinago sa akin ni Papa na nagpa-DNA test siya. Hello? Bukas, uuwi na ang nanay mo. Pwede ka bang pumunta? Welcome home, Kipag. Salamat, tita. Oh, si Roberto. Roberto, pinapunta ka pa ng papa mo. Tapos ito ang dala mo? Bakit may bulaklak na sunflower sa paglabas? Sa libing lang yan ginagamit. Ate, siguradong hindi alam ni Roberto ang ibig sabihin niyan. Kaya nagkamali lang siya. Siguradong di niya sinasadya. Tama. Mabait naman si Roberto. Sikat pa nga siya noon. Siguradong may di pagkakaunawaan lang. Magbiling ka na sa nanay mo. Ngayon, ang paglabas ng nanay mo. Espesyal na araw to. Wala akong sasabihin.
Nalilito na ang bata. Anong wala kang sasabihin? Pwede namang sabihan mo ang nanay mo na maging matagal pa ang buhay niya. O di naman magkasakit. Tama, Roberto. Sabihin mo na. Siguradong may inihanda kang sabihin ngayon. Grabe na kayo. Wala akong inihanda. Wala siyang utang na loob. Huwag yun ang palabain ng anak kong walang utang na loob. Ngayong aalis na ako, bibigyan ako ng sunflower. Gusto niya akong mamatay. Tama na, ate. Kalma ka lang. Baka si Roberto, bigla lang siyang natahimik. Roberto, kung wala kang masabi, lumapit ka na lang at humingi ng tawad. Masabi mo lang na mali ka. Pwede na? Wala akong mali. Bakit ako hingi ng tawad? Tingnan nyo. Anak kong walang utang na loob. Hindi na nagpapanggap. Naniniwala pa ba kayong mabait siya? Lani, kalma lang. Roberto, ngayon ang paglabas ng nanay mo. Huwag mo nang galitin ang nanay mo, ha? Pakiusap na ng tatay mo. Tay, alis na ako. Roberto! Anak. Hindi ka naman ganyan dati. Bakit ka nagkaganyan? Malapit na. Malalaman niyo rin ang lahat ng katotohanan. Lani, mauna ka na sa insurance. Pumila ka. Susunod ako pagkatapos ko dito. Sige, bilisan mo ha. Baka magsara na. Di na maasikaso yung pensyon natin. Sige, alis na ako. Ingat ka. Oh? Lani. Tinamaan niya ako. Mama, yung kuya at yung tito, madamo ka sila. Pareho silang may nunan sa labi. Kamukha mo rin si Mama, no? Handa na lahat. Alam ko na. Bakit nandito si Roberto? Yung kotse kanina, yun ba yung tumama sa akin? Si Roberto at yung driver. Anong relasyon nila? Tingnan ko nga. Roberto, ano ba talagang binabalak mo? Ito po yung policy na binili nyo para sa magulang nyo ng 1 taon. Basahin niyo po. Accident insurance? Bakit niya ito pinili? Hindi kaya yung kotse kanina, inutos niya yun para patayin ako? Siguradong ganun la. Kaya pala, wala kang utang na loob. Plano mo kaming paalisin sa bahay para lang patayin kami at makuha ang insurance. Ibalik mo sa akin ang pulisya. Asa ka? Roberto! Kanina nakita ko mismo na nagbayad ka ng driver para banggain ako para lang makuha ang malaking insurance nito. May parusa ang paninira. Naninira ba ako? Totoo ang sinasabi ko. Ina mo ako. Kahit di ka magalang sa akin, gusto mo pa akong ipabangga. Sa buong mundo, may anak bang kasing walang puso mo? Uulitin ko. Ibalik mo sa akin ang pulisya. Asa ka!
Manuel, punta ka agad sa insurance company. Tingnan mo ang mabuting anak natin. Tingnan mo tong anak natin na pumatay sa magulang para sa pera. Lani, anong nangyayari? Tingnan mo. Accident insurance? Kanina, papunta ako rito. Muntik akong mabangga ng kotse. At yung driver ng kotse, nakita ko mismo na siyang anak nating walang utang na loob ang nagbayad. Ibig mong sabihin, gusto kaming patayin ni Roberto para sa malaking insurance. Ano sa tingin mo? Roberto Santos, akala ko noon, iniisip mo lang na pabigat kami sa'yo. Kaya mo kami pinalayas. Di ko inasahan na ganyan kakalupit. Ha? Sige. Dahil sa pagiging walang utang na loob mo, bukas, sa birthday party ng nanay mo, formal kong aaminin sa lahat ng kaibigan at pamilya na ako, si Manuel Santos, at ikaw, si Roberto Santos, ay itatakwil na kita. Tatawagan ko rin ang lahat ng reporter para ilantan ang kasamaan mo sa buong mundo. Kapag di ka pumunta bukas, tatawagan ko agad ang pulis. Tara na! Mga manonood, welcome sa Balitang Bayan Live na Live. Ngayon, isang ina sa kanyang birthday party ay itatakwil ang sarili niyang anak. Lahat ng ito. Oras nang tapusin ang lahat na yan. Ano kaya ang dahilan sa likod nito? Tunghayan natin ang tunay na kulay ng suway na si Roberto Santos. Roberto Santos, tungkol sa pagkatay sa nanay mo para sa insurance, may masasabi ka ba? Roberto Santos, pinyatawag ko ang lahat ng reporter ngayon para lang ilantad ang mga kasalanan ng isang suwail na anak na tulad mo. Sige, sabihin mo kung anong ginawa ko. Sige, ako naman ang magtatanong. Bilang anak, baliktad ang pagtingin mo. Para alagaan ng aso, dinabayaan mo ang nanay mo. Una mong pagkukulang. Inaamin mo ba? Inamin ko. Sige, nung maluba si nanay, hindi ka nagsilbi sa kanya. Pinagtawanan mo si nanay. Itinapon mo sila sa home for the aged. Pangalawang pagkukulang. Inaamin mo ba? Inamin ko. Huli, wala kang puso. Pinatay mo si nanay para sa insurance. Ikatlong pagkukulang. Inaamin mo o hindi? Suwena na! Ang mga kasalanan mo, isa-isahin at di makalimutan. Ang kasamaan mo at ang walang puso mo ay walang kapantay. Mga tao! Ako si Lani Santos. Nagmamakaawa sa inyo na bigyan ako ng katarungan. Bigyan niyo ng katarungan ng lahat ng ina. Suel! Magpakamatay ka na! Magpakamatay ka! Suel! Magpakamatay ka! Magpakamatay ka! Ang lupit ng anak na yan! Kawawa naman ng ina niya! Dapat mamatay ang suwail na yan! Dapat lang siyang mapunta sa impyerno! Magpakamatay ka! Magpakamatay ka! Ate! Ate! Tumayo ka na! Magpakamatay ka! Suwail! Magpakamatay ka! Magpakamatay ka na! Lani, na yung gusto mong magkamali, bibigyan kita. Oras ng ilantad ang lahat ng sikreto. Matalino ka naman dati, ah. Bakit ang tigas ng ulo mo ngayon? Ipaliwanag mo sa nanay mo. Mag-sorry ka na. Ganun ba kahirap? Tama, Roberto. Tiwala ako sa'yo. Hinding-hindi ka killer para sa insurance. Sabihin mo na ang totoo. Huwag mo nang palalain pa. Tama na. Huwag yun na siyang pilitin.
Lahat ng sinabi ko kanina, bawat salita ay totoo. Si Roberto Santos ay isang walang awa, walang utang na loob at suwail. Ate, si Roberto, nakita natin lumaki. Mabait siyang anak. Hindi siya ganyan. Huwag kang padalos-dalos. Tama! Siguradong may di pagkakaunawaan lang. Kalma lang muna. Kalma lang. Lahat. Alam kong mabuti ang intensyon ninyo, pero may mga taong di karapat-dapat. Ngayon, dito, opisyal kong inihahayag sa lahat na si Roberto Santos ay itinatakwil ko na. Mula ngayon, ang taong ito ay wala nang kinalaman sa pamilya Santos. Ako, si Manuel Santos, wala akong suwail na anak na ganyan. Ako, si Lani Santos. Wala na rin akong anak na suwail at masama. Roberto, galit na ang magulang mo. Mag-sorry ka na. Sumuko ka na. Wala akong mali. Bakit ako magsasorry? Suwel kang anak ta! Nasa harap ng katotohanan, nagdadahilan ka pa rin. At di ka pa rin umamin. Wala akong mali. Hindi ko na uulitin. Sige, tatanungin kita. Nung nasa labas ng insurance company, nakita mo ba yung driver na muntik akong banggain? Oo, ano ngayon? Wala ka namang nangyari, di ba? Wala lang. Ang sama ng sinabi mo. Nasabi mo pa yan. Alam mo ba, kung di ako nakaiwas agad, baka patay na ako ngayon. Ano masasabi mo pa? Huling beses ko nung sasabihin, hindi kita pinasagasaan. Lalong hindi ako nag-asawa para sa insurance. Sa tingin mo, ang sinasabi mo ngayon, maniniwala pa kami. Tama, Roberto. Sa lahat ng sasabihin mo ngayon, kahit isang salita, hindi na ako maniniwala. Dati, pinanood mo lang ang wheelchair ko na dumulas sa bangin. Hindi ka pumigil. Pinanood mo lang akong masaktan at dumugo. At sa halip, inalagaan mo pa ang aso. Akala ko noon, masama lang ang loob mo. Tiniis ko. Tapos, nagluto ka pa ng aso. Pero di mo kami pinagluto. Nahimatay ako. Mas pinili mong gumastos para sa damit at pagkain ng aso kaysa dalhin ako sa ospital. Tiniis ko ang lahat ng yan. Dahil nanay mo ako. At ikaw ang paborito kong anak. Akala ko, ang dating masunuring anak ko ay babalik din. Pero di ko inasahan na ang pagpaparaya ko at pagtitiis ko ay lalo lang nagpahirap sa'yo. Pinagkaitan mo kami ng tatay mo. Pinagkamalan mo akong marumi. At dinala kami sa nursing home. Tapos, sinubukan mo pa akong patayin. May anak ba sa mundo na tulad mo? Lani, huwag na tayong magalit sa walang utang na loob. Ito rin na lang natin na aso lang ang pinalaki natin. Roberto, totoo ba ang sinabi ko? May kasinungalingan ba? Lahat ay totoo. Walang kasinungalingan. Walang utang na loob. May araw ka rin. Sige, na yung umaming ka na. Anong masasabi mo pa? Panahon ng tapusin to. Ako, malinis ang konsensya ko. Malinis ang konsensya mo. Ang galing ng konsensya mo! Roberto, mali ka rito. Galit na galit ang nanay mo. Sinadya mo pang galitin siya. Roberto, sobra na yung sinabi mo. Roberto, alam ko na, kung di ko ilalabas ang ebidensya, hindi ka aamin. Tutal, ang pagpatay sa nanay para sa insurance, kaya mo pang gawin. Ano pa ba di mo kaya? Buti na lang, bago ako pumunta rito, pinatawag ko na ang nag-asikaso ng insurance mo, ang empleyadong yon. Basta't patunayan niya na nagpa-insurance ka, tingnan natin kung anong palusot mo. Miss Uy, pumasok po! Miss Uy, huwag kang matakot. Pinatawag kita ngayon para magtanong lang. Sagutin mo lang ng totoo. Opo, sasagot po ako ng totoo.
Itong lalaking to, sa inyo ba siya nagpa-insurance? Opo, si Dr. Santos po. Taon na po ang nakaraan. Nagpa-insurance po siya sa amin. Roberto, narinig mo? Nandyan na ang ebidensya. Ano masasabi mo? Totoo pala, Roberto! Pinatay ang nanay para sa insurance! Ang kasuklam-suklam na ginawa mo. Paano mo naisip yan? Nakakadismaya ka. Ay, Roberto, ang kiyaga ko pa naman muntiwala sa'yo. Di ko akalain na mali pala ang akala ko sa'yo. Napakasama! Puro kasinungalingan. Bakit ka nagkaganito? Paano ka naging basura ng lipunan? Roberto! Sa puntong to, wala ka bang pagsisisi? Wala ka bang konsensya? Bakit ako mahihiya? Sa wakas, nagpakita na ang tunay na kulay ng suwain na yan. Nandyan na ang ebidensya. Tingnan natin kung paano siya lulusot. Dapat saan siya ipakulong. Tama. Ang suwel na tulad niya, dapat lang ipakulong. Habang buhay! Walang puso! Hindi ka na tao! Napakabait niyang bata noon. Paano siya naging ganito? Sumama na. Ayaw pang magbago. Wala nang pag-asa yan. Mrs. Santos, baka hindi po ako masyadong napaliwanag kanina. Ang totoo po, si Dr. Santos nung isang taon ay bumili na ng accident insurance na yan. Nung isang taon pa? Nung isang taon, naisip mo nang patayin ang nanay mo para sa insurance? Hindi po. Ang totoo po, si Dr. Santos ilang araw nang nakadaan ay pumunta para kanselahin ang insurance. Ha? Ano? Kinansela niya ang insurance? Pinatanggal niya ang insurance? Pinatanggal niya ang insurance? Kung ganun, ang plano niyang pumatay sa ina, parang hindi na yata totoo yun. Oo nga, kung pinatanggal niya ang insurance, kahit pa talagang si Roberto, wala siyang makukuha. Teka, ano ba talagang nangyayari? Lalo nang akong nalilito. Si Roberto, hindi pala niya balak patayin ang nanay niya? Mali pala ang akala natin sa kanya. Imposible. Siya nga yung umamin na sa mga ginawa niyang masama sa magulang niya. Ano ba talagang nangyayari? Miss Oy, baka nagkamali ka lang. Paano niya ipapatanggal ang insurance? Gusto niya akong mamatay para sa insurance. Mrs. Santos, hindi po ako nagkakamali. Na-cancel na po ang insurance at ang kumpanya po namin ay may buong record nito. Ano ba talaga nangyayari? Hindi ka ba mapapaliwanag? Ang buong katotohanan. Palalaman niyo rin. Sa sinabi mo, ang mga ginawa mo masama sa amin, may mabigat ka bang dahilan? Kahit anong dahilan. Hindi yan dahilan para maging suwail ka. Ang mga ginawa mong suwail noon, totoo yun. Walang duda. Roberto, makinig ka sa tita mo. Kung may mabigat kang dahilan, sabihin mo na ngayon. Huwag mo nang pahirapan sila. Oo nga, sabihin mo na. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Baka napilitan lang siyang i-cancel ang insurance. Taka, alam ko na. Alam ko na kung bakit mo pinatanggal ang insurance. Lani, paano mo nalaman? Ano ba talaga nangyari? Uy, Bak, sabihin mo na. Amin ka ba? O ako na ang magsabi? May pinakaiba ba? Siyempre, kung amin ka, may pag-asa ka pang magbago. May pag-asa ka pa. Pero kung ako ang magsabi, wala ka ng takas. Mukhang wala ka talagang pagsisisi. Lani, diretsuhin mo na. Huwag kang umasa sa suway na yan na magbabago pa. Simple lang ang dahilan niya. Takot lang siyang mabuking, kaya napilitan siyang kanselahin ang insurance. Oo nga, parang ganun nga. Noon, nang makita ni Hipag si Roberto na nagplano kasama ang driver, siguradong nakita siya ni Roberto. Kaya, nagmadali siyang mag-cancel. Aba, ganun pala. Akala ko pa naman may mabigat kang dahilan. Takot ka lang pala mabuking. Swile, anong masasabi mo ngayon? Sabi ko na nga ba, yung suwail na yan, walang mabuting intensyon. Sabi ko na nga ba? Masahol pa sa hayop. Bakit hindi na lang siya ang nabalian ng binti? Nabalitaan ko, yung nanay niya,
para lang siyang iligtas. Di ko akalain, isang hayop pala ang niligtas niya. Ang hirap maging mabait. Ang salot, di mamatay-matay. Roberto! Sa pamilya natin, paano nagkaroon ng salot na tulad mo? Salot ka sa pamilya. Salot ka sa pamilya! Madali kayong maniwala kahit anong sabihin niya, naniniwala kayo. Ano pa nga ba? Alam niyo ba, itong insurance na to, para sa sarili ko to. Ako ang insured. Ang makikinabang ay sila. Imposible! Hinding-hindi! Roberto, o papalusog ka na naman? Baka ang insured at ang beneficiary ay nagkamali ako. Hindi. Kailangan kong itanong agad. Tama na! Suway kang anak ka! Palagi ka na nagsisinungaling. Wala ka ng pag-asa. Hindi pa ba sapat ang pagluloko mo sa amin? Wala nang naminiwala sa'yo. Roberto, huwag ka naman palusot. Wala ka namang sakit o sugat. Bakit na ba mag-aasikaso ng accident insurance? Kahit lokohin mo kami, gumawa ka naman ng mas makatwirang dahilan. Tama si Kuya June. Nagpa-insure ka para sa sarili mo? Naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Nagsasabi lang ako ng totoo. Hayo mo pa ring umamin, ha? Nung inagaw ko sa iyo ang insurance policy, kitang-kita ko sa beneficiary section, ang pangalan mo, Roberto Santos, ang nakasulat. May duda ka pa ba? Suway na anak. Sana na magsinungaling. Kanina lang, naniwala pa ako sa kanya. Naniwala ka? Halata namang imbento lang yan. Sino ba namang malusog ang mag-aasikaso ng accident insurance? Kalokohan. Tama. Sa isang kasinungalingan, kailangan mo pang dami pang kasinungalingan. Oo nga. Itong suwen na to, wala ng pag-asa. Sinadya mo sinungaling dahil takot kang masisi ng lahat. Imbento mo ang lahat para gawing mismo ang suwail na anak na biktima. So sinasabi mo yan ngayon, maniniwala pa ba sila? Ayoko nang makita ang taong yan. Ipasugod agad sa pulis. Teka! Teka lang! Miss Uy, kung para sa walang utang na loob na to kakakampi, huwag na. Ang taong walang puso, hindi siya karapat-dapat. Hindi po, Dr. Santos. Pasensya po. Nagkamali po ako. Ang insured at beneficiary po, napabaliktad ko. Pasensya po talaga. Ha? Ang pangalan, baliktad pala! Kung ganon, si Roberto, para sa sarili niya, bumili ng life insurance. Ito, hindi kaya. Mali pala al-akala natin kay Roberto. Imposible. Miss Uy, baka natakamali ka. Mrs. Santos, tinawagan ko na po at kinumpirma. 1 taon na po. Si Dr. Santos mismo ang bumili ng insurance. At ang beneficiary po ay ang kanyang mga magulang. Roberto, anong pakanaan mo na naman? Yan, ako dapat ang magtanong sa'yo. Huwag kang magsinungaling. Huwag mong iiba ang usapan. Nalilito na ako. Itong life insurance, itong swell na to, binili para sa sarili niya? Nalinito rin ako. Sino bang bumibili para sa sarili ng life insurance? Ang dami kasing pera. Sabihin mo, ano ba talaga nangyari? 1 taon na. Nung napacheck up ako sa ospital, nalaman kong may leukemia ako. Leukemia? Hindi yan biro. Nagsisinungaling ka na naman. Alam kong di ka naniniwala. Pero to medical record, hindi to peke. Toto. Mahigit 10 taon na akong nurse. Peke na medical record, hindi ako maluloko. Aba! Ngayon, nagkakaugnay na. Si Roberto, may leukemia pala. Nag-alala siya na pag nawala siya,
Wala nang mag-aalaga sa magulang niya. Kaya para sa sarili niya, bumili ng life insurance. May malubang sakit na, iniisip pa rin ng magulang. Paano yan magiging suwel? Dakilang paggalang yan. Napakalaking paggalang yan. Kaya pala kanina, mali pala ang akala natin. Roberto, ang dami mong ginawa. Bakit noon wala kang sinabi? Ang leukemia, halos di mapapagaling. Nung nalaman ko ang resulta, takot akong maging pabigat. Kaya di ko sinabi. Kaya umayaw ka sa gamutan at bumili ng life insurance? Oo, ang iniisip ko noon ay tulad ng sinabi ni Tito Ramon, takot akong wala kayong mag-aalaga, kaya bumili ako ng insurance. Kahit ganun. Pero noon, ang mga suwail mong ginawa, nakita namin ng tatay mo mismo. Oo nga, Roberto. Kung napakabuti mo, bakit mo pa ginawa ang mga suwail na yon? Handa na sana akong mamatay na lang. Pero sa ospital, may nakilala akong tao. Isang taong nagbago sa buhay ko. Pwede nang pumasok. Sino siya? Ikaw? Hipag? Kilala mo siya? Kilala! Oo, kilala ko siya. Siya yung nanatangkang tumama sa akin. Ang driver! Kahit maging abo pa siya, kilala ko siya. Ano? Nandito na! Yung driver ng itim na kotse! Sa wakas, nagpakita na! Malapit ang mabunyag ang totoo! Huwag niyo po palapasin! Roberto, ano pa bang tinago mo sa amin? Kalma lang. Lahat ng totoo, malapit na mabunyag. Roberto! Anong ibig mong sabihin? Pinapunta mo pa tong killer na to? Gusto mo na namang patayin ako? Lani, kung ang galit ay pumatay, matagal ka ng patay. Libo-libo na. Kilala mo ko? Sino ka ba talaga? Lahat kayo, narinig nyo kanina, di ba? Itong killer na to, halos umamin na siya ang tumama sa akin. Dapat siya hulihin! Lani, wala ka pa rin pinagbago. Walang hiya. Sino ka ba talaga? Huling tanong ko na. Kapag di ka sumagot, huhulihin na kita na yun din. Tanggalin mo na. Siguradong magugulat siya. Kuya, kilala mo ba siya? So sinabi niya kanina, mukhang close sila ni Hipag. Naka-maskara siya. May salamin at mask. Di ko siya makilala. Pag tinanggal niya, baka maalala ko na. Lani, mahigit 20 taon na. Naalala mo pa ba ako? Siya! Bakit siya nandito? Bakit siya nandito? Kuya, sino yan? Roberto, yung sikreto mo, may kinalaman ba siya? Tama. Kuya, sino ba talaga siya? Sabihin mo na, pinapakaba mo kami. Si Lani na lang ang magsabi. Si Lani. Hindi ko kilala! Hindi ko siya kilala! Lani, di ba kanina... Sabi ko, di ko kilala! Di mo pala iintindihan? Nagkamali lang ako ng tao! Roberto, akala mo di ko alam ha? Humagip ka lang sa daan ng kahit sino para lang magpanggap at itago ang pagkawalang galang mo. Asa ka pa! Security! Security! Pasok! Palayasin niyo agad tong suwael at kung mamamatay tao! Palayasin niyo sila! Lani, takot ka na ba? Ako? Takot? Takot ako sa'yo, mamamatay tao? Kasi takot lang ako na baka manakit ka. Ano bang hinihintay nyo? Gawin nyo na! Teka! Manuel, anong sigaw yan? Huwag ka makialam dito! Lani, may tinago ka ba sa akin noon? May ginawa ka bang sikreto?
Nagkakamali ka na ba? Hindi mo ako tinutulungan labanan ng mga dayo, tapos ako pa ang tinatanong mo. Grabe! May twist pala! At isang sikreto na mahigit 20 taon! Ang intense nito! Tama! Twist, twist, at twist pa! Wala to sa mga teleserye. Sa tingin ko, lalo akong na-excite sa tunay na katotohanan. Kung ganon, itong si Roberto, kung mabait ba talaga, mukhang may duda pa. Kalaw na! Itong suwer na to at tong kriminal, palayasin nyo! Bilis! Tigil. Nandito ka na. Mr. Santos, pasensya po, nahuli ako. Lumabas kayo lahat. Papasok lang kayo pag sinabi ko. Lumabas ka na rin. Tatawagin na lang kita. Opo, Mr. Santos. Anong gagawin mo? Lani, ang utang na isip taong mayon, bayaran mo na. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Lani, huwag kang magpanggap. Mahigit iya si taon na ang ginawa mo, alam mo mismo. Manuel, haya mo lang napihin ang asawa mo. Antonio, bakit ka nandito? Ano ba talaga ang gusto mo? Ano? Antonio? Ikaw pala si Antonio! Hindi ko kilala yan. Kilala mo siya? Mahigit 20 taon ang nakaraan. Minsan lang binanggit ni Kuya. Sabi niya, si Antonio Santos at si ate ay magkaibigan dati. Magkaibigan? Bakit si ate takot na takot sa kanya? Di ko na alam yan. Manuel Santos, ang issue na yon ay wala kang kinalaman. Si Lani Santos, ginagamit ka lang niya. Ginagamit ka lang. Kaya, tumabi ka na. Kahit ano pa, asawa ko pa rin si Lani. Hanggat hindi pa malinaw ang lahat, hindi ko hahayaan ng sinuman na saktan siya. Sige na. Pero, malalaman mo rin ang tunay na kulay ng babaeng yan. Antonio! Huwag kang magbintang at siraan ako! Wala akong ginagawa! Ay nako, hanggang sa huli, di ka pa rin susuko. Shirley, pasok ka na. Pumasok ka, tingnan mo. Tingnan mo ang best friend mo. Lani, mahigit 20 taon kang nawala. At mahigit 20 taon na rin di tayo nagkita. Hindi mo na ba ako maalala? Shirley, hindi ka karapat-dapat sa pangalan ko. Noon, bigla kang umalis at nawala ka na. Akala ko ba naman kami ni Antonio ang may kasalanan. Kaya nagdusa ako ng konsensya. Di ko akalain na dahil pala sa konsensya mo, kaya ka umalis. Shirley, pakinggan mo muna ako. Huwag ka nang magpaliwanag. Ang buong kwento, alam na namin ni Antonio. Ngayon, ilalabas ko ang ginawa mo noon sa ospital, ang kasamaan mo. Ilalabas ko lahat para malaman ng lahat. Yung mga nangyari noon, wala akong kinalaman. Shirley, pakinggan mo muna ako. Paliwanag. Mahigit 20 taon na, hindi ka lang paliwanag. Ngayon ka pa magpapaliwanag, hindi mo ba naisip na huli na? Mukhang itong si Lani Santos. Ang sikreto niyang mahigit 20 taon. Ano dahilan kung bakit ang anak niyang si Roberto ay hindi siya ginagalaw? Sigurado! Sabi ko na nga ba, dati, napakabait na anak. Bakit bigla siyang naging suwail? Kaya pala lahat may dahilan. Hindi pa tapos ang usapan. Huwag agad maniwala. Sa tingin ko, si Lani ay baka hindi masama. Bigla kong umalis 20 taon ng nakaraan dahil may sarili akong dahilan. Tumahimik. Umalis ka dahil may tinatago ka. Noon, sinamantala mo ang tiwala namin. Pumunta ka sa kwarto ko.
Hindi ako pumunta sa kwarto mo! Lani, ngayon na, hindi ka pa rin aamin? Wala akong ginawang mali. Bakit ako aamin? Ikaw, mahal, ang tulad niya, hindi mo mapapaintindi. Ano ba talagang ginawa ni ate? Siya itsura ni Antonio. Mukhang malala. Ewan ko, pero sa itsura ni kuya, parang di rin siya alam. Lani, noon, anong tinago mo sa akin? Manuel, tumahimik ka! Sabi ko wala akong ginawang mali. Di mo ba narinig? Lani, puro pamilya ang inaatake mo. Roberto, huwag mo ganyanin ang nanay mo. Hindi ko siya nanay. Roberto! Anong pinagsasabi mo? Nagsasabi lang ako ng totoo. Paano nangyari yan? Roberto, nagbibiro ka ba? Oo nga, Roberto. Dahil noon, nakita ka naming isinilang. Paano naman si ate hindi ang tunay mong ina? Sige, tito, tanong ko lang. Noon ba nang ipanganak ako, pumasok ko ba sa delivery room? Siyempre hindi. Nang makita ka na lang namin. Kung ganon, paano mo siguradong anak ako ni Lani? Imposible. Roberto, sabi mo hindi si ate ang nanay mo. Kung ganon, sinong nanay mo? Ako ang tunay na ina ni Roberto. Ang tunay na ina. Ikaw ang nanay ni Roberto? Hindi ba asawa ka ni Mr. Santos? Ikaw at si Kuya, hindi kayo magkakilala. Si kuya, hindi rin ang tunay mong ama? Tama. Roberto! Wala kang utang na loob! Ang dami mo na ginawang masama. Sige, di ko nalang papansinin. Pero sinabi mo pang hindi ako ang tunay mong ina. Dapat lang kayong tamaan ng kidlat, mga reporter. Ipagtanggol niyo po ako. Itong suwail na to, dapat lang siyang makulong habang buhay. Roberto! Bakit ka pa nagsisinungaling? Nakalimutan mo na ba? Kalahating taon nang nakaraan, nagpa-DNA test tayo! Ang resulta ng DNA test, malinaw na anak kita! Oo nga, Roberto. Yung resulta ng DNA test, hindi yan peke. Baka nakakamali ka lang. Yung resulta ng DNA test na yan, totoo nga. Pero yung buhok na ginamit, hindi sa akin. Anong ibig mong sabihin? Hindi sa'yo? Kanino naman? Siyempre, si Roberto Santos. Tigilan mo na ang kasinungalingan para lang itago ang pagkawalang utang na loob mo. Ayaw mong sabihin ko kung sino siya. Takot ka na ba? Bakit ako matatakot? Imbento mo lang naman yan. Wala ka namang ebidensya. Anong pakialam ko kung sabihin mo man? Lani Santos, paano mo nasabing wala akong ebidensya? Kung may ebidensya ka, noon mo pa sana inilabas. Bakit ka pa napapanggap? Sige, kung gusto mo, ilalabas ko ang ebidensya para maniwala ka. Sabi ko kanina, may leukemia ako noon. Pinagtry ng ospital na maghanap ng bagay na bone marrow para sa akin. Sa una, wala akong pag-asa. Pero bigla isang araw, sinabi sa akin ng ospital na may match na. Pinapunta ako. Kaya yung match si Antonio Santos? Tama. Ang bone marrow namin ay 100% match sa resulta. Mag-ama pala kami. Dito sa papel, may resulta ng bone marrow match namin at pati ang DNA test. Positibo na makama. Paano nangyari to? Nani! Ano bang pinagagawa mo? Anong iba pang tinatago mo sa akin? Lani, dahil sa'yo, ako at ang anak ko ay 20 taon na kami hindi nagkita. Ikaw at ang mga taong nang aagaw ng bata, anong pinakaiba ninyo?
Sa loob ng 20 taon, nag-guilty pa ako sa'yo. Akala ko, dahil sa kasal namin ni Antonio, kaya ka umalis ng di nagpapaalam. Di ko inakala na ganito ka kasama. Hindi ako! Hindi ko alam ang sinasabi niyo! Hindi ako! Alam kong di ka amin kung walang ebidensya. Oo nga, kailangan ng ebidensya. Ano raw ang ginawa ko sa ospital? Eh di ilabas niyo ang ebidensya. Lani! Akala mo dahil kasabwat mo ang guard noon at sinira niyo ang video, makakalusot ka na habang buhay? Anong guard? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Di ko kilalang guard na yan. Huwag mo ko siraan. Antonio, may tanong ako. Noon, si Lani, ano ba talagang ginawa niya sa ospital? Bakit yung siya ganun kamuhian? Ako na. Sige? Ayos 5 taon nang nakaraan. Nung kailan lang ako isinilang. 25 taon na. Nung kapananganak ko lang. Palihim na pumasok si Lani sa nursery. Pinagpalit niya ang anak niya sa akin. At palihim na kinuha ko. Roberto, ano binagsasabi mo? Ano bang papalit? Huwag mo kong siraan. Ano? Si Roberto pala, ang dinala ni Lani. Hindi niya tunay na anak. Kaya pala nung bata pa si Roberto, parang hindi sila magkamukha ng kuya ko. Kaya pala, hindi pala talaga anak ng kuya ko. Imposible! Imposible! Lani, totoo ba ang sinabi ni Roberto? Pinagpalit mo ba ang tunay nating anak kay Roberto? Manuel, pinaniniwalaan mo lang siya? Sabi nila nagpalit ako. Asan ang ebidensya? Lani, akala mo ba kung wala akong ebidensya, gagawin ko to ngayon sa harap ng lahat para lang ilantad to? Ilalabas ko na ang ebidensya. Para mawalan ka na ng pag-asa. Yabot ang ebidensya. Roberto, nasa laptop ba ang ebidensya? Tama. Dito, ang video ng papapalit ni Lani. Ang CCTV video. I-play na. Paano? Paano nangyari to? Bakit nandito pa to? Dapat na-delete na to, di ba? Lani, ang lupit mo! Iniwan mo ang sarili nating anak. Hindi ka na tao! Ate, ikaw, nagkamali ka. Hindi ko akalain. Ang may pakana pala ng lahat ay si Lani Santos. Akala ko pa naman na si Lani ay isa lang na inosenteng ina. Tama, nagkamali tayong lahat. Si Lani pala ang pinakamalalim. Itong video, paano yun nakuha? Hindi ba't inutos mo na sirain to ng security, di ba? Lani, hindi lahat ay kasing walang puso mo. Anong ibig mong sabihin? Simula nung 1 taon, pagkatapos naming magkita ni Roberto sa ospital, inutos ko nang mag-imbestiga sa pagpapalit mo ng bata at maghanap ng ebidensya. Pero wala kaming nakuha sa una. Akala ko wala nang pag-asa. Hanggang sa kalahating buwan ng investigasyon, sinabi sa akin ng mga tauhan ko ng isang balita. Nahanap daw nila ang dating security guard sa ospital na yon. Hindi.
Hindi namin siya hinanap. Mas tama na nalaman niya na imbestigahan namin ang pagpapalit ng mga bata noon. Kaya siya ang lumapit sa amin. Si Ricky Lim pala. Walang kwenta. Pinagtaksilan niya ako. Agad kaming nakita ng guard, si Ricky Lim, at binigyan niya ako ng footage. Yung footage na pinakita kanina. Yung footage. Kaya si Lani Santos pala ang nagbayad sa security guard na si Ricky Lim? Tama. Sabi ni Ricky Lim, binigyan siya ni Lani Santos noon ng $100,000 para sirain ang footage. Dahil noon ang nanay ni Ricky Lim ay malubha ang sakit, kailangan ng pera, kaya pumayag siya. Kung ganun, nasira na ang footage. Paano naging ganito? Pumayag naman siya noon. Pero bago niya sirain, nakita niya ang laman ng footage. Walang kwenta! Sabi ko sirain niya. Tapos tinigdan pa niya. Nang mapanood ni Ricky Lim ang footage, sa huli, nagbago ang isip niya. Hindi niya sinunog. Pero hawak ka ni Lani Santos. May ebidensya siya sa suhol. Kapag lumabas ang footage, sa tingin niya, madadamay siya. At ang nanay niya, wala na mag-aalaga. Kaya pala itong guard, itong footage, iningatan niya ng 20 taon. Kamakailan lang, ibinigay niya sa inyo. Tama, kamakailan lang. Ang nanay ni Ricky Lim ay namatay sa sakit. Pero laging nasa konsensya niya na dahil sa suhol noon at sa konsensya niya, kaya namatay ang nanay niya. Buti nga sa kanya. Pinagtaksilan niya ako. Lani, wala kang puso. Hayop ka. Kung nagsisisi na siya, bakit wala siya ngayon? Nag-ulat na siya kahapon. Huling beses ko siyang nakita kahapon. Paya pa siya. Sabi niya, matagal na siyang kinakabahan. Mahigit 20 taon siyang nagdusa. Sa wakas, makakatulog na siya ng mahimbing. Patunay na, si Lani Santos talaga ang may sala sa pagpapalit ng bata. Pero bakit na ginawa yon? Lani, di ba gusto mo ng ebidensya? Nandyan na ang ebidensya sa harap mo. Ano pang masasabi mo? Wala akong masasabi. Lani, bakit mo ginawa to? Oo nga, Hipag. Sabihin mo, dapat inalagaan mo na lang ang anak mo, di ba? Bakit mo pa kailangang magpalit? Oo nga, Hipag. Bakit mo pa pinahirapan ang sarili mo? Pinahirapan ko lang sarili ko. Ang lahat ng ito ngayon, kasalanan nila. Pati ikaw, Manuel. Pinilit niyo lang ako! Kuya, may kinalaman ka rin dito? Kuya, ano ba talagang ginawa mo nun at nagkaganito si Ipag? Dahil pa rin ba to sa kaso ni Maricel de la Cruz? Kaya... May tinatago ka nga pala. Mahigit 10 taon na. Tanda mo pa rin. Yung pangalan, parang narinig ko na yan. Pamilya Yang Pangalan. Naalala ko na. Yung dati sa baryo natin, yung biyuda. Si Maricel de la Cruz, ang biyuda. Tama. Sa baryo natin, ganyan siya palaging tinatawag. Walang tumatawag sa tunay niyang pangalan. Pero yung biyuda, anong kinalaman niya rito? Hindi naman sila close ni Kuya. Hindi sila close. Sa tingin ko, sobrang close. Hanggang sa kamapa sila. Naku! Imposible! Kuya, totoo bang kayo ng biyuda? Mukhang... Itong bagay na to, may iba pang kwento. Lani, nagpaliwanag na ako sa'yo tungkol kay Maricel. Pero bakit ba di ka naniniwala? Maniniwala? Dinala niya ang naked photos mo. Paano ako maniniwala? Nagpaliwanag na ako. Noong gabing yun, sa kaso ni Kuya June. Lasing ako. Si Maricel ang kumuha ng litrato. At sa litratong yon, ang taas ko lang ang nakita. Bakit hindi sa iba? Sa'yo pa? Manuel Santos,
Ang lahat ng ito ngayon, ang kalahati ng dahilan ay dahil sa'yo, sa pagtataksil mo. Hindi ako namaliwa. Numilapitan ako ni Maricel. May iba siyang motibo. Hindi ako nanggaliwa. Ang relasyon ng lalaki at babae, ano ba bang motibo niyan? Manuel Santos, may relasyon ka lang sa babae niyan, nanggaliwa ka. Mali ka. Si Maricel de la Cruz, nilapitan niya ako para sa pera, para sa anak niya. Kuya, nagkakamali ka yata. Wala namang anak si Maricel, di ba? Oo nga, kuya. Yung asawa ni Maricel, namatay bago pa magdalawang taon. Wala silang anak. Manuel Santos, para lang sa mga kasinungalingan mo, wala ka na bang hiya? Hindi talaga ako nagsisinungaling. Normal lang na hindi niyo alam. Dahil ang anak na yon ay anak sa labas niya. Bakit naman niya ipapaalam sa iba? May anak sa labas si Maricel? Tama. Pero ang ama ng bata ay iniwan ng bata at si Maricel at umalis. Bakit hindi siya iba? Bakit sa'yo pa? Nakalimutan mo na ba? Bago tayo ikasal, pumunta ako sa bayan para sa negosyo at kumita. Nabalitaan niya ng buong baryo. Oo nga. Noon, tawag sa kanya ng buong baryo ay Boss Santos. Oo nga. Tapos si Maricel, nalaman din niya. Di niya mapalaki ang anak niya, kaya kinuno niya ako ng litrato para mangikil. Gusto ko na lang sanang tapusin. Kaya tuwing pumupunta siya rito, para lang makikil sa'yo? Tama. Ayoko naman sa una pero si Maricel lalo lang sumusobra. Binatuhan niya ako. Kung di ko siya bigyan ng pera, ipapahamak niya ang pamilya natin. Kaya binigyan ko na lang siya. Itong mga to, bakit di mo agad sinabi sa akin? Paano ko sasabihin sa'yo? Buntis ka pa lang noon at saka yang ugali mo. Maraming beses akong naghanap ng tiyempo para mapaliwanag. Pero ayaw mong banggitin si Maricel. Kaya... Sabi ko na nga ba, hindi naman ganyan si kuya. Hindi siya babaero. Hey, kung sinabi na lang sana agad. Kasalanan to ni Maricel. Di ko akalain na ganyan siya kasama't kapal. Lani, kasalanan ko to. Hindi ko kasi naipaliwanag ng maayos. Ngayon ka pa magsusorry? May silbi pa ba? Lani, kung noon lang sana nakinig ka sa asawa mo, hindi sana nagkaganyan. Manahimik ka, Shirley! Ikaw pa ang nagsasabi sa akin. Kung di dahil sa'yo, hindi sana ako umalis. Lani! Huwag kang maging parang aso na kung sino-sino kinakagat. Alam mo ba, sa mga taon na to, hinahanap ka ni Shirley, nag-aalala siya sa'yo. Anong kasalanan ni Shirley sa'yo? Antonio, wala kang kwenta. Huwag ka lang magbalinis. Pareho lang kayo. Magkasabwat kayong dalawa. Akala ko, sapat na yung kanina. Di ko inakala na sina Lani at Antonio ay may pinagsamahan pala. Sa sinabi niya kanina, si Shirley ba ang kabit? Na bumagit na sa kanila ni Antonio? Naalala ko, sina Lani at Shirley, mabestie dati, di ba? Grabe! Pinantaksilan ng bestie. Ano ibig mong sabihin? Ano ibig ko sabihin, Shirley? Na yung ganito na, wala na akong pake. Bakit ka pa napapanggap? Lani, kahit anong kainin mo, huwag kang magsalita ng basta-basta. Noon, si Shirley, nang akitin ka, Antonio, ang talino niya. Ngayon, nagpapanggap ka pang mangmang. Huwag kang mapintang! Paano ko siya nilande? Magpanggap ka pa. Si Antonio, ako ang unang gusto niya. Ako, hindi ikaw, Shirley Santos. Nung nasa biyahe ako, nilandi mo siya. Hanggang ngayon, di ka pa rin umamin. Lani, mali ka. Hindi ko alam na may gusto ka pala kay Antonio. At lalong di ko siya nilande. Si Antonio ang unang umamin sa akin. Shirley Santos, hanggang ngayon, di ka pa rin umamin. Ang sama mo! Paano ako nabulag noon at naging best friend pa kita? Sinungaling ka. Hindi! Tama na, Lani. Nakilala kita noon dahil lang best friend ka ni Shirley. Itinuring lang kitang isang ordinaryong kaibigan. Kailan pa kita nagustuhan? Antonio, mag-asawa na kayo ngayon. Siyempre, kakampi mo siya. Tay sama ninyo.
Hindi ito palabas. Lani, kung sigurado ka, pakita mo ang ebidensya. Magpanggap ka pa ha? Sige, tanungin kita. Noon, sa labas ng apartment, yung love letter mo, huwag mong sabihing hindi ikaw ang nagbigay. Sa siwang ng pinto, nakita-kitang naglagay. Love letter. Mahal, ikaw, binigyan mo talaga si Lani ng love letter? Hindi. Naalala ko na. Yung sinasabi mo, yung Valentine's night noon. Naalala ko na. Wala nang masabi, no? Pero yung sulat na yon, para kay Shirley yon. Imposible! Ako lang mag-isa sa bahay nun, wala si Shirley doon. Si Shirley ang umupa sa bahay na yon. Mahal, yung bahay noon, kami ni Lani ang kasama. Ano? Akala ko noon, ikaw lang ang nakatira. Kaya, iniwan ko na lang ang sulat sa pinto. Naalala ko na. Kaya pala tinanong mo pa ako kung nakita ko ang sulat. Nagtataka pa ako. Yung sulat pala, si Lani ang kumuha. Kaya pala ang nililigawan mo. Si Shirley! Siyempre, Lani. Kung talagang gusto kita noon, hindi ka ba nagtaka kung bakit noon hindi ko man lang ipinakita sa'yo? Lani, sa usay tang. Akala ko palagi na may nagawa ako mali sa'yo. Di ko akalain na akala mo pala inagaw ko si Antonio, kaya ka umalis. Sa totoo lang, kung naipaliwanag lang noon, hindi sana mangyari ang papapalit ng mga bata. Kaya, nagtanim ka ng galit sa amin. At sinadya mong ipagpalit si Roberto. Peke pala. Lahat peke. Di ko akalain, si Lani pala, dahil lang sa dalawang yan, ipinalit ang mga bata. Napakabaliw. Kahit anong dahilan pa, hindi niya dapat ginawa to. Dahil sa kanya, matagal kaming nagkalayo ng magulang ko. Roberto, Kahit si Lani ay hindi mo tunay na ina, pero siya pa rin ang nagpalaki sa'yo. Sabi nga, ang nagpalaki sa'yo ay di mababayaran. Oo nga, Roberto. Sa mahigit 20 taon, mabait naman siya sa'yo. Sa tingin niyo, mabait siya. Tita, yan lang ang tingin ninyo. Anong ibig mong sabihin? Simple lang, ang kabaitan ni Lani ay peke lang. Sa loob, sinasaktan at minumura niya ako. Pinaglilingkuran niya lang ako. Roberto, imposible yan. Itay, pagkapanganak sa akin, lagi kang nasa labas. Bihira kang umuwi. Kaya to, normal lang na di mo alam. Siyang gumawa ng mga sugat na to. Tuwing tayo lang, tinatawag niya akong hayop. At sinasabing bastardo ko. Anak, kasalanan ko. Kasalanan ko lahat. Nahirapan ka. Ma, di niyo alam. Wala po kayong kasalanan. Roberto, kung ganyan siya sa'yo, bakit paglaki mo? Naging mabait ka pa rin? Dahil akala ko siyang nanay ko. Akala ko, sinasaktan at minumura ako. Dahil kulang pa ako. Kaya pala ginawa mong lahat para sa kanila. Gusto ko lang sana na kilalanin nila ako. Yung pagkilala. Kahit isang salita lang. Pero Roberto, kalahating taon ng nakaraan, napilay siya para sa'yo. Sinadya niya yun. Para lang akong takutin. Para di ko masabi ang lahat ng to. Lani, totoo ba ang sinabi ni Roberto? Sa mga taon na to, talaga bang... Oo, totoo nga. Ano ngayon? Utang ninyo sa akin ang lahat ng ito, hayop na bastardo! Dapat lang siyang paluin at mamatay! Hayop ka! Ang lakas ng loob mong saktan ako! Lani! Subukan mo pang laitin ang anak ko. Hindi lang kita sasaktan. Pupunitin ko pa ang bibig mo! Hayop ka? Ako na ang bahala sa'yo! Anday! Kaladkarin nyo yung paliw na yan! Protektahan ng ginang! Manuel! Bitawan mo ako! Bitaw, Roberto! Wala kang utang na loob! Kahit hindi kita kadugo, ako pa rin ang nagpalaki sa'yo. At ganyan ka sa akin? Lani,
tingnan mo ang sarili mo. Sa mga taon na to, kahit isang araw lang ba, tinuring mo ba akong anak mo? Manuel! Hayaan mo lang ba na apihin ako ng lahat? Wala kang kwenta! Walang silbi! Ikaw! Hindi ka na makatwiran. Sa dami ng kasalanan mo, dapat kang parusahan. Roberto, yung sinabi mong ginamit sa DNA test, kung di sa'yo, kanino? Tay, hulaan nyo na siguro. Kay Vincent po yan, ang tunay niyong anak. Roberto, di ko akalain na tatawagin mo pa akong tay. Tama po si Tito Ramon. Di ko mababayaran ang pag-aalaga nyo. Basta't di nyo po ako itatakwil. Ikaw po ang magiging ama ko habang buhay. Aalagaan ko po kayo. Sige, buti ka pa. Patawad, anak, sa mga taon na yun. Pinahirapan kita ng gusto. Wala po kayong kasalanan. Hindi nyo po alam. Roberto, yung si Vincent na sinabi mo. Manuel, huwag kang mag-alala. Nitong mga taon, si Shirley at ako itinuring na anak si Vincent. Maayos naman siya ngayon. Mabuti. Mabuti naman. Te, gusto niyo na po bang makita siya? Ako, pwede ba? Oo naman. Pero nasa probinsya si Vincent na yon. Baka ilang araw pa bago siya makabalik. Okay lang. Maghihintay ako. Anak, anong gagawin mo kay Lani? Base sa ginawa niya. Kung anong nararapat, gawin niya na. Hindi niyo ba narinig ang utos ng amo? Itong baliw na to, dalhin niyo na palabas. Subukan nyo! Bitawan nyo ako! Roberto, kung gaganyanin mo ko, hinding-hindi mo malalaman kung nasaan ang kambal mo! Anong sinabi mo? Lani, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Gusto mong malaman? Palayain nila ako! Lani, anong kambal? Sinasabi mo, may kambal si Roberto? Hay, Shirley Santos. Ikaw na, ina. Wala kang kwenta. Ilang anak mo na, hindi mo alam. Sabi ng doktor noon, pagkapanganak ni Shirley, hinimatay siya. At wala ako roon. Lani, ano ba talaga ang alam mo? Sabihin mo na! Kundi, makakatikim ka sa akin. Antonio, huwag mo kong bintangan. Kapag nagalit ako, baka makalimutan ko. At itong sikreto, mananatili sa akin. Ikaw! Sige, basta't sabihin mo ang totoo. Hindi ko na ipapahamak ang mga nagawa mo noon. Yan, pwede na. Palayain niyo na ako! Bitawan mo siya! Simple lang. Nung nanganak si Shirley, hindi lang isang lalaki. May babae pa. Nasaan ang isa kong anak? Kinuha ko siya sa itsura niyo. Hindi niyo alam na may anak kayo. Sabihin mo na, nasaan ang bata? Gusto niyo talagang malaman? Sige, basta't pumayag ka na bigyan ako ng 50 milyon. At pangako, hindi mo na ako ipapahama. Ikaw! Walang hiya ka! Oo, walang hiya ako. Kung ayaw niyo nang malaman kung nasaan ang bata. Sige, pumapayag ako. Teka, baka alam ko kung nasaan ang bata. Baka alam ko kung nasaan ang bata. Manuel, tumahimik ka! Ni minsan, hindi ko sinabi sa'yo tungkol sa batang yan. Paano mo nalaman? Tama, di mo sinabi. Pero pagkatapos mong mangana, laging pumupunta ka sa isang lugar. Hindi! Wala akong pinupuntahan! Huwag kang mag-imbento! Tay, sa itsura niya, siguro yung sinasabi mong na lugar. Manuel! Mamatay ka kung di ka magsalita? Hindi ako kasing lamig mo. Lagi siyang pumupunta noon sa lugar na tinatawag na Bagong Pag-asa Home. Ang anak ninyo, siguro nasa lugar na yon. Bagong Pag-asa Home. Alam ko yan. Sa North Riverside. Tara na! Manuel, walang hiya ka! Mahigit 20 taon na tayo mag-asawa tapos ganyan ka sa akin? Lani, sa pag-amin mo, baka malinis mo ang mga kasalanan mo. Ikaw na ang bahala.
Handang kotse! Sa bagong Pag-asa Ho!